Kumakalam ang sikmura ni Elise habang sinasalat niya ang laman ng kanyang pitaka. Ilang pirasong barya na lamang ang naroon, halos sapat lang para sa pamasahe pa uwi. Sa labas ng makipot na bintana ng kanyang inuupahang kwarto, sumisikat ang araw. Naghahatid ng panibagong araw ng paghahanap ng racket. Isang tumpok ng mga flyer para sa online selling ang nakakalat sa ibabaw ng maliit na mesa, katabi ng mga lumang makeup brushes. Kailangan kong kumita ng mas malaki. Bulong niya sa hangin, ang mga mata ay nakatitig sa kisame. Isang bagay na magpapabago ng lahat. Nang gabing iyon, sa loob ng isang bar na nababalot ng usok at malakas na musika, ipinilit ni Elise ang isang ngiti. Nakakabingi ang ingay, pero mas malakas ang tibok ng kanyang puso sa pag-asang may makikilala siyang makakatulong. Isang baso ng tubig na may lemon ang hawak niya, panlaban sa uhaw at sa tukso ng alak na hindi niya kayang bilhin. Mag-isa ka lang ba, binibini? Isang boses ang lumapit, malalim at malumanay, lumalagos sa ingay ng musika. Lumingon si Elise, ang ngiti ay lumawak nang makita ang lalaking nakatayo sa kanyang tabi. Matangkad, malinis ang pananamit at may taglay na alay ng isang basong alak. Napaangat ang kilay niya. Salamat, tugon niya. Hindi inabot ang alak, pero tubig lang ang iniinom ko. Hindi ako sanay uminom. Ngumiti ang lalaki, isang kinang ang sumilay sa kanyang mga mata. Miggy nga pala. At ako rin, bihira lang naman ako lumabas pero may hinahanap ako ngayong gabi. At ano naman yun? Tanong ni Elise. Ang boses ay kalmado, ngunit ang isip ay nagtatakda na ng mga posibilidad. Ang isang muka na hindi ko inaasahang makikita. Sagot ni Miggy, ang kanyang tingin ay mas matalim. Isang kagandahan na nagpapahinto sa oras. Isang bahagyang pagtawa ang kumawala kay Elise, isang tunog na nakakaakit. Napakabiro mo naman. Hindi ako sanay sa ganyang mga papuri. Subukan mong masanay, sabi ni Miggy, lumapit. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng yon at higit pa. Maaari ba kitang imbitahan sa hapunan bukas? Tumingin si Elise sa kanyang baso, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Bakit naman hindi? Pero baka hindi mo magustuhan ng simpleng Elise. Sigurado akong gugustuhin ko ang bawat bahagi mo. Pahayag ni Miggy, ang kanyang tinig ay puno ng paghanga. Kahit anong simple, ikaw ang pinakamaganda. At nagsimula ang lahat. Sa mga sumunod na araw bumuhos ang mga regalo, isang araw, isang malaking kahon ang dumating sa kanyang pinto. Ano to? Tanong ni Elise, ang kanyang mga mata ay nanlalaki habang binubuksan ang kahon. Sana magustuhan mo. Tugon ni Miggy sa kabilang linya, ang kanyang boses ay punong-puno ng kagalakan. Nakita ko yun sa isang butik at napaisip kong bagay sa'yo. Inilabas ni Elise ang isang mamahaling damit, ang tela ay malambot sa kanyang mga daliri. Hindi niya kailanman naisip na makakapagsuot siya ng ganito. Miggy, sobra naman to. Bulong niya, ngunit ang ngiti niya ay naghahayag ng kagalakan. Wala yan, sabi ni Miggy. Gusto ko makita kang masaya. May padala rin akong bagong set ng makeup at mga alahas para sa isang magandang binibini na tulad mo. Ang mga sumunod na araw ay naging isang panaginip, mga bagong damit, sapatos, alahas at mga bag na hindi niya kailanman naisip na mahahawakan. Ang kanyang maliit na silid ay napuno ng mga bagay na dati ay nakikita lamang niya sa mga magazine. Ang ganda mo, Elise. Bulong ni Miggy habang naglalakad sila sa isang parke. Ang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa kamay ng dalaga. Pagkaramdam ko, ikaw na ang hinahanap ko sa buong buhay ko. Salamat, Miggy, sabi ni Elise. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa malaking singsing na nasa kamay niya. Masaya ako sa piling mo. Mahal kita, Elise. Bulong ni Miggy, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Mahal na mahal. Ngumiti si Elise, ang kanyang puso ay walang kibo. Ang tanging bagay na mahalaga ay ang seguridad na hatid ng lalaking ito. Isang hapon habang naglalakad sina Elise at Miggy sa isang mall, abala sa pagtingin ng mga bagong labas na koleksyon ng damit, isang tinig ang tumawag sa pangalan ni Miggy. Miggy, anak. Lumingon si Miggy. Ang kanyang mukha ay lumiwanag. Mama, anong ginagawa mo rito? Lumapit si Vina, ang ina ni Miggy, isang babaeng may matikas na tindig at matatalim na mata. Ang kanyang tingin ay agad na napako kay Elise, sinuri mula ulo hanggang paa. Isang bahagyang pagkunot ng noo ang sumilay sa kanyang muka. Namamasyal lang ako,
sabi ni Vina. Ang kanyang tinig ay formal. Sino naman ang kasama mo? Ah, si Elise po mama, sagot ni Miggy. Ipinagmamalaki ang pagkakahawak sa kamay ni Elise. Siya po ang kasintahan ko. Ikinagagala kitang makilala ma'am, sabi ni Elise. Isang matamis na ngiti ang pinilit. Isang matalim na tingin ang iginanti ni Vina. Vina, walang ma'am. Ikaw pala si Elise. Tumingin si Vina sa anak. Miggy, anak, bakit hindi mo inimbitahan si Elise sa hapunan sa bahay? Para naman makilala ko ng husto ang kasintahan mo. Nagliwanag ang mukha ni Miggy. Magandang ideya, mama. Ano sa tingin mo, Elise? Gusto mo bang maghapunan kasama kami bukas ng gabi? Ngumiti si Elise. Siyempre naman, malaking karangalan yun. Ang kanyang isip ay abala sa pagkuwenta. Isang pagkakataon para mas makilala ang pamilya, mas malalim na koneksyon, mas malaking benepisyo. Kung gayon, sabi ni Miss Bina, isang pilit ng ngiti ang sumilay sa kanya labi. Inaasahan ko kayo. Kinabukasan ng gabi sa loob ng malaking dining room ng pamilya ni Miggy, naupo si Elise sa tabi ng binata, habang si Vina ay nakaupo sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang silid ay pinalamutian ng mga mamahaling antigong kasangkapan at ang amoy ng masarap na pagkain ay pumupuno sa hangin. Kaya Elise, sabi ni Vina, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit may bahid ng pagtatanong. Ano naman ang trabaho mo? Kasalukuyan po ako nagtatrabaho sa iba't ibang proyekto, Tita Vina. Sagot ni Elise, pinipilit na maging matatag ang boses. Freelance po. Gumagawa po ako ng online selling at minsan po ay tumutulong sa mga event. I see. Tugon ni Vina, ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Elise. Mukhang abala ka. Opo, sagot ni Elise ngumiti. Kailangan pong kumilos para mabuhay. Ngumiti si Miggy kay Elise. Hinawakan ang kamay niya sa ilalim ng mesa. Mama, wag mo namang tanungin ng ganyan si Elise. Alam mo namang mahalaga sa akin ang kasintahan ko. Siyempre anak, sabi ni Vina, ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Nais ko lang naman makilala ng gusto ang babaeng nagpapasaya sa'yo. Pagkatapos ng hapunan habang nagpapalit ng sapatos si Miggy sa pasilyo, lumapit si Vina kay Elise. Maaari ba tayong mag-usap sandali, Elise? Tanong ni Vina, ang kanyang tinig ay bahagyang bumaba. Opo, Tita Vina, sagot ni Elise. Isang bahagyang kaba ang nararamdaman. Iginaya ni Vina si Elise sa isang silid na may malalaking bintana na nagbigay ng tanaw sa hardin. Isinara niya ang pintuan. Diretsuhin na natin, Elise, sabi ni Vina, ang kanyang tingin ay matalim. Alam kong hindi mo mahal ang anak ko. Ang pera lang niya ang gusto mo. Napaatras si Elise. Tita Vina, hindi po totoo yan. Mahal ko po si Miggy. Huwag mo akong lokohin. Putol ni Vina, ang kanyang boses ay punong-puno ng otoridad. Nakita ko na ang mga tulad mo, mga babaeng handang gamitin ng sinuman para sa sariling kapakanan. Kaya narito ang alok ko. Ibinaba ni Vina ang isang sobra sa mesa, makapal at puno ng pera. 1,000,000 piso para umalis ka na sa buhay ng anak ko. Huwag ka nang magpapakita sa kanya. Kalimutan mo na siya. At kalimutan mo na rin ang perang ito na nakita mo. Nanlaki ang mga mata ni Elise, 1,000,000 piso. Sapat na yun para simulan ng isang bagong buhay, para makawala sa mga raket, para makabangon. Ang lahat ng kanyang pangarap ay tila abot kamay. Pero, paano po si Miggy? Bulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Si Miggy, makakabangon siya. Masasaktan siya sa simula pero makakaharap siya ng babaeng tunay na magmamahal sa kanya. Hindi ang perang mayroon siya, sabi ni Vina, ang kanyang tingin ay matalim. Kaya ano, deal? Tumingin si Elise sobre, pagkatapos ay kay Vina. Ang kanyang puso ay walang kibo, walang pag-aalinlangan. Ang gutom para sa pera ay mas malakas kaysa sa anumang emosyon. Opo, sabi ni Elise, ang boss ay matatag. Deal. Kinuha niya ang sobre, mahigpit na hinawakan. Nang gabing iyon, hindi na nagparamdam pa si Elise, hindi niya sinagot ang mga tawag ni Miggy, at hindi na siya nagpakita sa anumang lugar na madalas nilang pinupuntahan. Tila nawala siya sa hangin, kasama ang 1,000,000 piso. Sa kabilang banda si Miggy ay nanatili sa dilim, ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog.
Paulit-ulit niyang tinatawagan ang numero ni Elise. Nagpadala ng mga mensahe, naghanap sa mga lugar na dati nilang pinupuntahan, ngunit wala. Tanging katahimikan at ang malalim na butas sa kanyang dibdib ang sumagot. Nagsimula siyang magtanong sa sarili kung ano ang nagawa niyang mali, kung bakit siya iniwan ng babaeng pinakamamahal niya. Ang sakit ay tumago sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Bakit, Elise? Bulong niya sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay basa. Bakit mo ako iniwan? Elise, Elise, saan ka nagpunta? Bulong ni Miggy sa telepono, ang boss ay desperado. Paulit-ulit na dinadaya lang numerong hindi na sumasagot. Hindi mo ito magagawa sa akin. Mahal kita, Elise. Bakit ka nawala? Lumipas ang mga araw, naging linggo, naging buwan. Ang bawat pagtawag ay nagtatapos sa parehong nakakabinging katahimikan. Ang kanyang silid ay naging bilangguan ng kalungkutan. Ang bawat sulok ay pinupuno ng mga alaala ni Elise. Isang gabi habang nakatulala sa kisame, hubinga siya ng malalim. Anak? Isang tinig ang lumapit sa pinto, malumanay ngunit may bahid ng pag-aalala. Si Vina, ang kanyang ina. Ma, tugon ni Miggy, hindi gumagalaw. Ang mga matay nakatitig sa kawalan. Kailangan natin mag-usap, anak, sabi ni Vina. Lumapit at naupo sa tabi ng kanyang anak. Tungkol kay Elise. Hindi ko po kayang pag-usapan siya, ma, sabi ni Miggy. Ang boss ay halos hindi marinig. Masakit pa rin. Hindi ko maintindihan kung bakit niya ako iniwan. May nagawa ba akong mali? Wala kang nagawang mali, anak. Mariing sabi ni Vina, hinawakan ng kamay ni Miggy. Ako ang may nagawa. Ako ang may kasalanan. Napaangat si Miggy, ang mga mata ay nanlaki. Ano po ang sinasabi niyo, ma? Binayaran ko siya, anak. Bulong ni Vina, ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-aalala. Binayaran ko si Elise para iwan ka. 1,000,000 piso. Ayaw ko masaktan ka, anak. Nakita ko sa mga mata niya na pera lang ang habol niya sa'yo. Hindi ka niya mahal. Isang matinding pagkabigla ang sumabog sa dibdib ni Miggy. Binayaran? 1,000,000 piso? Paano mo nagawa sa akin yan, ma? Paano mo nagawa sa amin yan? Para sa ikabubuti mo, anak, sagot ni Vina. Ang tinig ay puno ng pagsisisi. Ayaw ko makita kang masaktan. Mahal kita, Miggy. Hindi ko kaya makita kang ginagamit. Tumayo si Miggy, lumayo sa kanyang ina. Ginamit? Pero mahal ko siya, ma. Mahal na mahal ko siya. At sinira mo yun. Sinira mo ang lahat. Hindi mo siya mahal, anak. Sabi ni Vina, pilit na pinipigilan ng luha. Ang ideya lang ng pag-ibig ang mahal mo. Alam ko masakit ngayon pero balang araw, maiintindihan mo. Hindi ko maiintindihan, ma. Sigaw ni Miggy, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kailanman, hindi ko yan maintindihan. Bakit mo kinuha ang aking pag-asa? Ito ang katotohanan, anak. Sagot ni Vina, ang kanyang boses ay malungkot. Naisip kong mas mabuti na malaman mo ang totoo kaysa patuloy kang magtanong sa sarili mo. Patawarin mo ako, anak. Hindi sumagot si Miggy, ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa anumang pagdududa. Ang babaeng minahal niya ng buong puso, ginamit lang siya. At ang kanyang ina na nag-aakala sa ginawa ang tama ay lalong nagpalala sa sakit. Lumipas ang maraming taon, ang sugat sa puso ni Miggy ay naghilom, ngunit ang peklat ay nanatili. Ang pag-ibig niya kay Elise ay nagbago. Mula sa matinding pagmamahal patungo sa isang malalim na pagdududa, ngunit may bahid pa rin na pag-aalala. Nagpatuloy siya sa buhay, nagtrabaho, nagpatuloy sa paglalakbay. Isang araw habang naglalakad si Miggy sa isang abang kalye, isang boses ang narinig niya. Payat at halos hindi marinig ang ingay ng trapiko. Pagkain lang po. Kahit barya lang po. Napatigil si Miggy. Ang boses ay pamilyar, ngunit ang anyo ay hindi. Isang babae na nakaupo sa gilid ng bangketa. Nakasandal sa isang poste, ang kanyang mga damit ay marumi at punit-punit. Ang kanyang buhok ay gusot at ang kanyang mukha ay payat. Ang mga mata ay malalim at walang buhay. Hindi na siya ang Elise na nakilala niya. Ang dating makinis na kutis ay kulubot. Ang dating nagniningning na mga mata ay malabo. Elise? Bulong ni Miggy. Ang kanyang puso ay biglang kumirot. Napaangat ang ulo ng babae. Ang mga mata ay nagtago sa kanya. Isang bahagyang pagbigla ang sumilay sa kanyang muka. Kasunod ang matinding kahihiyan. Miggy? Bulong ni Elise. Ang boses ay naririnig. Ikaw ba yan?
Lumuhod si Miggy sa harap niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Anong nangyari sa'yo, Elise? Hindi na ikaw ang Elise na nakilala ko. Bakit ka nagkakaganito? Wala ka nang pakialam dun. Sagot ni Elise, pilit na iniiwas ang tingin. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang sarili. Umalis ka na. Baka may makakita sa'yo. Hindi ako aalis. Mariing sabi ni Miggy. Hindi kita iiwan dito. Anong nangyari sa pera? Ang 1 milyon na ibinigay sa'yo ni Mama. Namilog ang mga mata ni Elise. Alam mo? Oo, alam ko, tugon ni Miggy. Ang kanyang boses ay malungkot. Kwento sa akin ni Mama. Pero bakit ka nagkakaganito? Ano ang nangyari sa pera? Naubos, bulong ni Elise. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Nakalimutan kong maging matalino. Naisip kong sapat na iyon para sa lahat ng pangarap ko. Nagtayo ako ng maliit na negosyo pero nalugi. Pinagkatiwalaan ko ang mga maling tao. Nanakaw, naubos, hanggang sa walang natira. Kaya ka nagkakaganito? Tanong ni Miggy. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa bawat detalye ng paghihirap ni Elise. Oo, sagot ni Elise. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Nahiya akong bumalik. Nahiya akong magpakita sa'yo. Lalo na nang maubos ko ang lahat. Hindi ako karapat-dapat na makita mo sa ganitong kalagayan. Anong sinasabi mo? Sabi ni Miggy. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Ganoon ba kadali sa iyo? Nakalimutan ng lahat ang pagmamahal ko sa iyo? Hindi ko kailanman nakalimutan, Miggy. Bulong ni Elise. Ang kanyang boses ay basag. Ang sakit na idinulot ko sa iyo. Yun ang hindi ko makalimutan. Ang kahihiyan. Hindi. Ang mahalaga, narito ka ngayon. Sabi ni Miggy. Inabot ang kamay ni Elise na agad namang umatras. Hindi kita iiwan sa ganitong kalagayan. Tara. Saan tayo pupunta? Tanong ni Elise. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Anong sasabihin ng mama mo? Anong sasabihin ng mga tao? Wala silang dapat na malaman. Mariing sabi ni Miggy. Dadalhin kita sa kondo ko. Walang makakaalam doon. Doon ka muna mananatili. Hindi mo kailangan mag-alala. Pero Miggy, hindi ko kayang tanggapin ang tulong mo. Sabi ni Elise. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan. Pagkatapos ng lahat na ginawa ko sa'yo. Huwag kang mag-alala tungkol doon. Putol ni Miggy. Ang kanyang tinig ay matatag. Ang mahalaga ay makakabangon ka na. Bigyan mo ko ng pagkakataong tulungan ka. Kahit na sinaktan mo ako noon, hindi ko kaya makita kang ganito. Hindi ko yon kakayanin. Bakit? Bulong ni Elise. Ang mga luha ay umaagos sa kanyang pisngi. Bakit mo ako tinutulungan pagkatapos ng lahat? Dahil mahal pa rin kita, Elise. Sabi ni Miggy. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Hindi magbabago yon. Kahit na alam ko ang ginawa mo, hindi nagbago ang pakiramdam ko. At ngayon nakikita ko ang pinagdaraanan mo. Nakikita ko kung gaano ka nasasaktan at gusto kong ayusin yon. Isang hikbi ang kumawala kay Elise. Miggy, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Huwag kang magsalita, sabi ni Miggy. Dahan-dahang inalalayan si Elise. Upang tumayo. Sumama ka lang sa akin. Hindi mo kailangang mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Dahan-dahang tumayo si Elise. Ang kanyang mga binti ay nanginginig. Ang bawat takbang ay mahigpit, puno ng pagdududa at kahihiyan. Ngunit ang kamay ni Miggy ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Isang angkla sa gitna ng unos. Kaya mo yan, Elise, bulong ni Miggy habang naglalakad sila palayo sa abalang kalye. Magiging maayos ang lahat, pangako. Sa loob ng taksi, tahimik si Elise. Ang kanyang isip ay abala sa pagproseso ng lahat ng nangyari. Ang lalaking sinaktan niya ng gusto, ang lalaking ginamit niya ay narito ngayon. Tinutulungan siya. Isang bahagyang kirot ang naramdaman niya sa dibdib. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan. Ito ba ang awa, pag-asa, o isang bagay na mas malalim? Isang bagay na nagsisimula pa lang mamuo? Salamat, Miggy, bulong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Ngumiti si Miggy. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pag-asa. Walang anuman, Elise. Narito ako para sa'yo. Ang paglalakbay patungo sa kondo ay tahimik, ngunit puno ng hindi nasambit na mga salita. Ang bawat tanong, bawat pagdududa ay nanatili sa hangin. Ngunit sa bawat sandali, unti-unting lumalim ang pakiramdam ni Elise. Ang pagmamahal ni Miggy na dati ay kanyang sinasamantala
ay ngayon ay tila isang ilaw sa kanyang madilim na mundo. Ang kanyang puso na matagal nang walang kibo ay unti-unting nagsisimulang makaramdam. Isang pakiramdam ng takot, oo, ngunit may kasamang kakaibang init. Hindi niya masabi kung ano yon, ngunit alam niyang may pagbabago. Miggy, sigurado ka ba rito? Bulong ni Elise, ang kanyang mga mata ay malawak habang pinagmamasdan ng maluwang na sala ng kondo. Ang malambot na sofa, ang malaking telebisyon, ang mga pader na may mga painting, lahat ay sumisigaw ng karangyaan. Isang mundong matagal na niyang iniwan. Ang sariwang amoy ng malinis na hangin ay kaibang-kaiba sa alingasaw ng kalsada na kanyang kinalakihan sa mga nagdaang taon. Bakit hindi ako sigurado, Elise? Tugon ni Miggy. Isinara ang pinto sa likod nila. Ang kanyang boss ay malumanay. Ito ang kondo ko. Walang nakakaalam nito maliban sa akin at sa pamilya ko. Hindi ka magiging abala rito. Pero ang lahat ng ito, sabi ni Elise, ang kanyang tingin ay lumibot sa paligid. Hindi ako sanay. Hindi ako karapat-dapat. Huwag mong sabihin yan. Mariing sabi ni Miggy lumapit sa kanya. Karapat-dapat ka sa lahat ng ginawa. Ito ang tahanan mo ngayon. Sa ngayon. Kaya ano ang gusto mong gawin muna? Gutom ka ba? Gusto mo bang maligo? Napayo ko si Elise. Gutom ako, oo, pero hindi ko alam. Nahihiya ako. Wala kang dapat na ikahiya, sabi ni Miggy. Hinawakan ang braso niya. Halika, maupo ka muna. Kukuha ako ng pagkain. Mayroon ako mga stock dito. Kung hindi mo gusto, pwede tayong mag-order. Kahit ano, Miggy. Bulong ni Elise, ang kanyang tiyan ay kumakalam. Kahit ano. Pinaupo siya ni Miggy sa sofa at agad na nagtungo sa kusina. Narinig ni Elise ang pagbukas ng refrigerator, ang tunog ng mga plato, at ang pagbukas ng gripo. Ilang sandali bumalik si Miggy na may dalang plato ng pagkain, kanin, nilagang itlog at ilang piraso ng manok. Simple, ngunit para kay Elise ito ay isang piging. Kumain ka, sabi ni Miggy. Inilapag ang plato sa kanyang harapan. Kainin mo lahat, huwag kang mag-alala. Dahan-dahan kinuha ni Elise ang tinidor. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa unong subo ay tila langit. Ang init ng pagkain ay kumalat sa kanyang lalamunan, nagbibigay ng ginhawa sa kanyang kumakalam na sikmura. Ang sarap, bulong niya, ang luhay umago sa kanyang mga mata. Salamat, Miggy. Maraming salamat. Walang anuman, sabi ni Miggy. Nakaupo sa kabilang sofa. Pinagmamasdan siya. Kailangan mong kumain para lumakas ka. Pagkatapos, pwede ka na maligo. Mayroon din akong bagong tuwalya at ilang damit ng kapatid kong babae na hindi na niya ginagamit. Sigurado akong magkakasya sa'yo. Pero Miggy, sabi ni Elise, huminto sa pagkain, ang kanyang tingin ay puno ng pagdududa. Bakit mo ito ginagawa? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa'yo, hindi ka ba galit sa akin? Galit? Tanong ni Miggy, isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanya. Sa simula, oo. Galit na galit ako sa'yo. Pero ang galit na yun ay napalitan ng sakit. At ngayon nakikita ko ang pinagdaraanan mo. At ang sakit na yun ay napalitan ng awa at pag-aalala. Awa? Bulong ni Elise, ang kanyang boses si basag. Hindi ko kailangan ng awa mo. Hindi yun awa lang, Elise. Sabi ni Miggy, ang kanyang mga mata ay seryoso. May bahagi pa rin sa akin na nagmamahal sa'yo. Hindi ko maipaliwanag. Kahit na sinaktan mo ako, kahit na ginamit mo lang ako, hindi na wala ang pakiramdam ko para sa'yo. At nakita ko sa kalsada kanina, yun ang nagpatunay sa akin na kailangan mong tulungan. Hindi ko kayang iwan ka doon. Pero, paano mo pa rin ako mamahalin? Tanong ni Elise, ang kanyang boss ay puno ng pagtataka. Pagkatapos ng lahat, niloko kita. Kinuha ko ang pera ng mama mo. Iniwan kita ng walang paalam. 1,000,000 piso, Miggy. Sinira ko ang tiwala mo. Alam ko, sabi ni Miggy, ang kanyang boss ay malungkot. At masakit yun. Napakasakit. Pero ang pagmamahal, Elise, hindi yun nawawala ng ganun-ganun lang. Lalo na kung totoo. Ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo at ngayon, nakikita ko ang totoo mong kalagayan. Ang pinagdaraanan mo ay gusto kong ayusin yun. Gusto kong makita ka makabangon ulit. Gusto kong makita ang Elise na nakilala ko bago ang lahat ng to. Napayo ko sa Elise, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakakapit sa plato.
Isang kakaibang init ang kumalat sa kanyang dibdib. Ang mga salita ni Miggy ay tumago sa kanyang puso na matagal nang walang kibo. Ang pagmamahal na ito na kanyang sinamantala ay narito pa rin, malakas at buo. Hindi ko alam kung paano ko babayaran. Bulong niya, ang kanyang boss ay nanginginig. Hindi ko alam kung paano ko aayusin ang lahat ng ginawa ko. Huwag kang mag-alala sa pagbabayad, sabi ni Miggy, ngumiti ng bahagya. Ang tanging gusto ko ay makita kang bumalik sa dati. Makabangon ka, magkaroon ng sariling bahay mo. At kung sa proseso, matututunan mong mahalin ang sarili mo. At balang araw baka maging karapat-dapat pa rin ako sa pagmamahal mo. Napaangat si Elise, ang kanyang mga mata ay nagtagpo kay Miggy. Ang mga salita niya ay tila musika sa kanyang tainga, isang himig ng pag-asa na hindi niya akalaing maririnig pa niya. Ang kahihiyan ay naroon pa rin, ngunit may kasamang kakaibang pakiramdam ng pag-asa. Miggy, bulong niya, isang hikbi ang kumawala sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko yan magagawa. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula. Mag-uumpisa tayo ngayon, sabi ni Miggy, tumayo at lumapit sa kanya. Tapusin mo ang pagkain mo. Pagkatapos maligo ka, magpahinga ka. Bukas, mag-uusap tayo ng mas mahaba. Sa ngayon, hayaan mo akong alagaan ka. Hayaan mo akong ipakita sa'yo na mayroon pa ring pag-asa at mayroon pa ring pagmamahal sa'yo. Tumango si Elise, ang mga luha ay patuloy na umaagos. Ang init ng pagkain ay nagbigay ng lakas sa kanyang katawan at ang mga salita ni Miggy ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Ang pakiramdam na matagal na niyang hinahanap, ang seguridad ay narito ngayon. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa pagmamahal ng isang lalaking kanyang sinaktan. Isang bagay ang nagsisimulang mamuo sa kanyang puso. Isang pakiramdam na hindi niya kailanman naramdaman noon para kay Miggy. Ito ay mas malalim, mas totoo. Takos siyang aminin. Ngunit hindi niya rin naman maitanggi. Ang lamig ng kalsada ay napapalitan ng init ng pag-asa. Sige, Miggy, sabi niya, ang boss ay nanginginig. Salamat. Walang anuman, Elise, sabi ni Miggy, ngumiti ng malungkot. Uulitin ko, walang anuman. Kumusta naman ang tulog mo, Elise? Malumanay na tanong ni Miggy. Nakatayo sa gilid ng kama. Ang kanyang anino ay bumabalot sa silid na naliligo sa sinag ng umaga. Ang boses niya ay tila musika, kakaibang kakaiba sa nakasanayan ni Elise na ingay ng trapiko at ingay ng mga naghahanap buhay. Dahan-dahang iminulat ni Elise ang kanyang mga mata. Ang kama ay malambot, ang kumot ay mainit at ang hangin ay sariwa. Hindi niya kailanman naramdaman ang ganoong kapayapaan sa napakatagal na panahon. Hindi ko alam kung paano ko yan ilalarawan, Miggy. Parang wala akong narinig. Walang ingay. Walang lamig. Parang panaginip. Hindi panaginip, Elise, sabi ni Miggy, isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Totoo to at narito ka. Gusto mo bang kumain? Naganda ako ng almusal, may kape at tinapay. O kung gusto mo, pwede ako magluto ng kanin at itlog ulit. Kape? Bulong ni Elise, ang kanyang mga matay ng laki. Matagal na akong hindi nakakainom ng kape. Ang sarap ng amoy. Tara, sabi ni Miggy, inabot ang kamay niya. Mag-almusal na tayo, pagkatapos, pwede na tayo mag-usap kung gusto mo. Dahan-dahang umupo si Elise, ang kanyang katawan ay tila nanibago sa lambot ng kama. Ang bawat galaw ay may bahid ng pag-iingat, tila natatakot na baka mawala ang lahat. Maraming salamat, Miggy. Sobra-sobra na ang ginagawa mo. Huwag mong sabihin yan. Tugon ni Miggy, ang kanyang boss ay punong-puno ng pag-aalala. Wala pa akong ginagawa. Ang mahalaga, kumakain ka. Nagpapahinga ka at unti-unti, babalik ang sigla mo. Naupo sila sa mesa ng kusina. Ang mainit na kape at sariwang tinapay ay nagbibigay ng ginhawa. Pinagmamasdan ni Elise si Miggy habang umiinom ito ng kape. Miggy, sabi ni Elise, ang kanyang boses ay basag. Hindi ko alam kung paano ka nagtatagal sa akin pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Sinabi ko na sa iyo, Elise, tugon ni Miggy, inilapag ang kanyang tasa. Oo, masakit. Pero ang pagmamahal ko sa iyo, mas malalim kaysa sa sakit na yun. Hindi ko talaga maipaliwanag. Hindi ko kayang kalimutan ang pakaramdam ko kapag kasama kita. Ang saya ng nararamdaman ko. At nang makita kita kahapon, hindi ko kayang iwan ka doon. Pero bakit? Tanong ni Elise, ang kanyang tingin ay nakatuon sa tasa ng kape. Bakit mo pa rin ako minamahal? Alam mo na ang lahat.
Alam mo na ang totoo, na pera lang ang habol ko. Alam ko, sabi ni Miggy ang kanyang boss ay malungkot. At yun ay bahagi na kailangan kong tanggapin. Pero naniniwala ako na nagbago ka. Ang mga mata mo, Elise, ang paghihirap na nakita ko, hindi yun gawa-gawa lang. At ang taong nakita ko kahapon, hindi yun ang Elise na nakilala ko noon. Nakita ko ang isang taong nasaktan, naligaw, at kailangan ng tulong. At gusto kong maging ako ang magbibigay ng tulong na yun. Isang hikbi ang kumawala kay Elise. Pero hindi ako karapat-dapat. Hindi ako. Ang sama ko. Ginamit ko ang kabaitan mo. Ginamit ko ang pagmamahal mo. At sinira ko ang tiwala ng mama mo. Ang tiwala ng mama ko? Yan ang problema natin. Sabi ni Miggy, isang bahagyang ngiti ang sumilay. Pero sa ngayon, ikaw ang mahalaga. At hindi ako bibitaw, hindi ako susuko sa'yo. Huwag kang mag-alala sa nakaraan. Ang mahalaga yung ngayon at ang kinabukasan. Kinabukasan? Bulong ni Elise. Wala akong kinabukasan. Wala akong alam gawin. Hindi ako nakapag-aral. Hindi ako marunong magsimula ulit. Mag-aaral ka? Mariing sabi ni Miggy. Mag-uumpisa tayo sa maliit na bagay. Pagkatapos, unti-unti, makakabangon ka. Tutulungan kita. Ano ba ang gusto mong gawin? Ano ba ang pangarap mo? Ano ang mga hilig mo, Elise? Noon, ang hilig mo ay mga damit, makeup, alahas. Pero ngayon ano? Ano ang gusto mong gawin para sa sarili mo? Natahimik si Elise. Ang tanong ni Miggy ay tila nagbukas ng isang pintuan sa kanyang isip. Ang mga lumang pangarap ay tila malayo na, walang saysay. Hindi ko alam, Miggy. Matagal na akong walang pangarap. Ang tanging gusto ko ay ang makakain at ang magkaroon ng tirahan. Yun lang. Hindi sapat yun, Elise. Sabi ni Miggy, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Kailangan mong magkaroon ng mas malaking pangarap. Kailangan mong magkaroon ng layunin. Hindi ka lang basta-basta, may kakayahan ka. Nakita ko yun noon. Ang talino mo, ang ganda mo, ang kakayahan mong makipag-ugnayan sa tao. Hindi yun nawala. Kailangan mo nang hanapin ulit. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Elise. Salamat, Miggy, ha. Salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Hindi ko alam kung paano ko yan babayaran pero sisikapin ko. Hindi mo kailangan bayaran, sabi ni Miggy, ngumiti ng malungkot. Ang tanging gusto ko ay makita kang masaya, makita kang matagumpay. Yun ang magiging kabayaran mo sa akin. Lumipas ang mga araw, naging linggo, ang kondo ni Miggy ay naging kanlungan ni Elise. Bawat umaga, naghahanda si Miggy ng almusal. Bawat gabi, nag-uusap sila ng matagal. Nagkuwekwento si Miggy tungkol sa trabaho niya, sa mga pangarap niya. Si Elise naman, unti-unting nagbukas, nagkwento tungkol sa kanyang buhay sa kalsada, sa mga pinagdaanan niya, sa mga pagkakamali niya. Alam mo, Miggy, sabi ni Elise isang gabi habang nakaupo sila sa balkonahe, pinagmamasdan ng mga ilaw ng syudad. Ang hirap pala ng buhay na walang direksyon. Ang hirap ng buhay na ang tanging iniisip mo ay kung saan ka kukuha ng susunod na kakainin, kung saan ka matutulog. Alam ko, Elise, tugon ni Miggy, hinawakan ang kamay niya. At yun ang dahilan kung bakit hindi kita iniwan. Ayaw ko maranasan mo yun ulit. Pero ako may kasalanan, sabi ni Elise, ang kanyang boses ay basag. Ako ang nagdala sa sarili ko sa ganoong sitwasyon. Ako ang naging gahaman. Ako ang naging mukhang pera. Oo nga, at nagkamali ka, sabi ni Miggy, hinaplos ang likod ng kamay niya. Pero lahat naman tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay ang pagkatuto sa pagkakamali at ang pagbangon. Nakikita ko ang pagbabago mo, Elise. Nakikita ko ang pagnanais mong maging mas mabuti. At yun talaga ang mahalaga. Talaga? Bulong ni Elise, ang kanyang mga mata ay napuno ng pag-asa. Nakikita mo yun? Oo, Elise. Sabi ni Miggy, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Nakikita ko, unti-unti, bumabalik ang dating Elise. Ang Elise na may pangarap, ang Elise na may ngiti sa labi, at ang Elise na sa tingin ko ay natututong magmahal ulit. Napayo ko si Elise. Ang mga salita ni Miggy ay tumago sa kanyang puso. Ang pagmamahal na ito na kanyang sinamantala noon ay unti-unting nagiging totoo para sa kanya. Ang mga gabi na magkasama sila, ang mga pag-uusap nila, ang pag-aalaga ni Miggy, lahat ng iyon ay nagbubuo ng isang bagay na mas malalim kaysa sa dating pagkahumaling niya sa pera. Miggy, natatakot ako. Bakit ka natatakot? Natatakot ako na
Baka hindi ko kayanin. Na baka bumalik ako sa dati. Na baka masaktan na naman kita. Na baka hindi ako karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hindi mangyayari yan. Hindi kita hahayaan at hindi ka magiging karapat-dapat sa akin, Elise. Ikaw mismo ang magiging karapat-dapat sa sarili mo. At kung mangyari yun, sapat na yun para sa akin. Ang importante ay ang pagbabago mo at ang pagbangon mo. Salamat, Miggy. Salamat sa lahat. Walang anuman, Elise. Sabi ni Miggy. Hinapit siya sa isang yakap. Ang init ng yakap niya ay kumalat sa buong katawan ni Elise, nagbibigay ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Isang hapon habang naglilinis si Elise ng sala, narinig niya ang pagtunog ng telepono ni Miggy. Sinagot niya ito dahil alam niyang si Miggy ay nasa banyo. Hello? Sabi ni Elise. Miggy? Ikaw ba yan, anak? Isang tinig ang sumagot, matalim at pamilyar. Si Vina. Namilog ang mga mata ni Elise. Hindi po. Ako po si Elise. Elise? Ulit ni Vina, ang kanyang boss ay puno ng pagtataka at galit. Anong ginagawa mo sa kondo ng anak ko? Nasaan ang anak ko? Nasa banyo po siya, Tita Vina. Nasa banyo? Bakit ka nasa kondo niya? Anong ginagawa mo dyan? Akala ko ba lumayo ka na? Akala ko ba kinuha mo na ang pera at naglaho ka na? Tita Vina, ipapaliwanag ko po. Walang ipapaliwanag. Niloloko mo na naman ang anak ko. Hindi ka ba talaga titigil? Hindi ka ba talaga titigil sa paggamit sa kanya? Nasaan ang anak ko? Ibigay mo sa kanya ang telepono. Lumabas si Miggy mula sa banyo, ang kanyang buhok ay basa. Nakita niya ang namumutlang mukha ni Elise at ang teleponong nakakapit sa kanyang kamay. Elise? Sino yan? Si mama mo, Miggy. Namilog ang mga mata ni Miggy. Ma? Bakit ka tumawag sa kondo ko? Bakit ka nakakausap ni Elise? Anak, anong ginagawa ng babaeng yan dyan? Hindi ka ba natuto? Hindi ka ba talaga natuto? Niloloko ka na naman niya. Ginagamit ka na naman niya. Hindi, ma. Hindi mo naiintindihan. Tinutulungan ko lang siya. Nakita ko siya sa kalsada, ma. Nagugutom. Halos hindi na makilala. Hindi ko siya pwedeng iwan doon. Kahit na anak, hindi mo dapat siya tulungan. Siya ang dahilan kung bakit ka nasaktan. Siya ang nagpahirap sa'yo at ngayon, pinapapasok mo siya sa buhay mo ulit. Hindi mo ba naiisip ang naiisip ko? Iniisip ko ang iniisip ko, ma. Sabi ni Miggy, ang kanyang boss ay puno ng pagkabigo. Iniisip ko ang tungkol sa pagiging tao. Hindi ko kayang baliwalain ang paghihirap ng isang tao. Lalo na kung minahal ko siya. At mahal ko pa rin siya, ma. Mahal ko pa rin si Elise. Napaatras si Elise, ang kanyang mga mata ay ng laki. Ang mga salita ni Miggy ay tila kidlat na tumama sa kanya. Ang pag-aamin na yon sa harap ng kanyang ina ay nagpatunay sa lahat. Anong sinasabi mo, Miggy? Mahal mo pa rin siya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo? Anak, nagpapatawa ka ba? Hindi ako nagpapatawa, ma. Mahal ko siya at hindi ko yun itatago. At gusto ko siyang tulungan, gusto ko siyang makabangon. Hindi ko kayang iwan siya sa ganitong kalagayan. At kung hindi mo siya matatanggap, then fine. Pero hindi ko siya iiwan. Kung ganoon, Miggy, huwag mo akong hanapin. Huwag kang magpapakita sa akin. Hindi kita anak kung patuloy kang magpapauto sa babaeng yan. Pipiliin mo siya o ako? Natahimik si Miggy. Ma, sabi ni Miggy, ang kanyang boss ay malungkot ngunit matatag. Hindi mo ako pwedeng pilitin na pumili. Hindi mo pwedeng diktahan ang puso ko. At kung yan ang kailangan para tulungan ko si Elise, kung yan ang kailangan para makabangon siya, then so be it. Hindi ko siya iiwan at hindi ko rin kayang iwan ka. Ma, pero kailangan mong intindihin ang desisyon ko. Dahan-dahang ibinaba ni Miggy ang telepono, ang silid ay nabalot ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Elise. Miggy, bulong ni Elise, ang kanyang boses ay nanginginig. Hindi mo kailangan gawin yan. Hindi mo kailangan isakripisyo ang mama mo para sa akin. Aalis na lang ako. Hindi ka aalis, Elise. Hindi ko yan gagawin. Hindi ko yan hahayaan. Ang desisyon na yan ay desisyon ko at hindi mo kasalanan. Mahal kita, Elise, at ipaglalaban kita kahit kanino.
Isang hikbi ang kumawala kay Elise, ang kanyang puso ay tila sasabog. Ang pagmamahal na yon, ang sakripisyo, ang pagtatanggol, lahat na yun ay nagpatunay sa kanya na ang lalaking ito ay totoo. At sa sandaling yon, ang lahat ng kahihiyan at lahat ng takot ay unti-unting nawala. Ang tanging naroon ay isang malalim na pakiramdam ng pagmamahal. Ang pagmamahal na ito na dati niyang hindi pinansin ay ngayon ay tila isang apoy na nagpapainit sa kanyang buong pagkatao. Miggy, ako rin, mahal din kita. Ang mga salitang yun ay lumabas mula sa kanyang puso, totoo at walang bahid ng pagdududa. Sa wakas, ang malanding dalaga na ginamit ang lalaki para sa pera ay nakahanap ng tunay na pagmamahal, at ito ay higit pa sa anumang halaga ng salapi. Ang lihim na hardin ay nagsimulang mamukadkad, puno ng pag-asa at pagmamahal. Miggy, sigurado ka ba sa sinabi mo? Ang mama mo, napakagalit niya. Sobrang galit na galit siya. Hindi ko kayang maging dahilan ng away niyo. Hindi ka dahilan, Elise. Desisyon ko yon, pagmamahal ko yon, at hindi ko babawiin yon. Hindi ko hahayaan na diktahan ng sino man ang puso ko, lalo na kung ang puso ko ay para sa'yo. Pero, pagkatapos ng lahat, paano? Paano mo pa rin ako minamahal? Alam mo na ang lahat ng ginawa ko, ang kasamaan ko, ang pagiging mukhang pera ko. Narinig ko pa rin ang boss ng mama mo. Nasisigurado kong tama siya. Niloloko lang kita. Ginagamit lang kita. Shhh! Bulong ni Miggy. Hinaplos ang kanyang pisngi. Huwag mong sabihin yan. Ang nakaraan ay nakaraan na yon. Ang mga pagkakamali mo. Tinuruan ka nun. Nakita ko na ang pagbabago mo. Huwag ka nang malungkot. Ang Elise na kayang magmahal ay iyon ang Elise na mahal ko. Pero paano ang mama mo? Hindi niya kailanman matatanggap to. Hindi niya kailanman ako mapapatawad. At ikaw, mawawalan ka ng pamilya ng dahil sa akin. Hindi ako mawawalan ng pamilya, Elise. Sabi ni Miggy. Ang kanyang boss ay matatag. May kailangan lang kaming ayusin ni mama. Pero hindi ko hahayaan na ito ang maging dahilan para iwan kita. Hindi ko yan gagawin, hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. At kung kailangan mong bumangon, kung kailangan mong magsimula ulit, kasama mo ako sa bawat hakbang. Kinabukasan, maaga pa lang ay gising na si Elise. Ang kanyang isip ay abala sa mga plano. Miggy, sabi ni Elise habang nag-aalmusal, gusto ko maghanap ng trabaho. Napaangat ang tingin ni Miggy. Trabaho? Anong trabaho ang gusto mo? Kahit ano, Miggy, sagot ni Elise. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Kahit ano na makakatulong sa akin bumangon. Ayaw ko kasing maging pabigat sa'yo. Ayaw kong umasa na sa'yo. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi ka naman pabigat, Elise. Wala kang kailangan patunayan sa akin. Kung gusto mo magtrabaho, susuportahan kita. Pero huwag mong pilitin ang sarili mo. Kailangan mo munang magpalakas. Malakas na ako, Miggy. Ang pagmamahal mo ang nagpapalakas sa akin at ngayon, gusto kong gamitin ang lakas na yun para ayusin ang buhay ko. Ano sa tingin mo ang pwede kong gawin? Well, mayroon kang natural na galing sa pakikipag-usap sa tao. Maganda ka, marunong ka magbenta. Bakit hindi mo subukan ng sales? O kaya naman sa customer service? Pwede rin kitang tulungan sa paggawa ng resume mo. Sales? Customer service? Hindi ko pa yan nasusubukan pero handa akong matuto. Gusto ko matuto. Pwede mo ba akong turuan, Miggy? Pwede mo ba akong tulungan? Siyempre, tutulungan kita. Simulan natin sa paggawa ng resume mo. Ano na ba ang mga karanasan mo na pwede nating ilagay? Natahimik si Elise. Ang kanyang karanasan ay puro sa racket, sa pagbebenta ng mga bagay na hindi niya sarili, sa paggamit ng kanyang kagandahan para makakuha ng pera. Wala akong masyadong karanasan, Miggy. Puro mga bagay na hindi ko pwedeng ilagay sa resume. Huwag ka mag-alala. Ang mahalaga ay ang kakayahan mo, ang determinasyon mo. Maglagay tayo ng mga transferable skills. Ang pakikipag-ugnayan sa tao, ang pagiging resourceful, ang pagiging masipag, lahat yan ay mahalaga. At nagsimula sila magplano, naghanap sila ng mga job opening online. Nagbasa sila ng mga artikulo tungkol sa resume writing at job interviews. Bawat araw,
mas nagiging determinado si Elise. Isang hapon habang nag-iisa si Elise sa kondo, nakatanggap siya ng tawag, isang hindi pamilyar na numero. Nag-aalangan siyang sagutin ngunit sa huli ay pinindot niya ang answer button. "Hello?" sabi ni Elise. "Si Elise ba to?" Isang tinig ang sumagot, matalim at may bahid ng pagbabanta. "Si Vina." "Opo, ako po, Tita Vina." "Anong ginagawa mo sa buhay ng anak ko?" tanong ni Vina, ang kanyang boss ay puno ng galit. "Hindi ka ba talaga titigil? Akala ko ba malinaw na ang lahat? Kinuha mo na ang pera. Bakit ka pa rin bumabalik?" "Tita Vina, hindi po ganoon. Hindi ko na po ginagamit si Miggy. Tinutulungan niya lang po ako. At ako po ay nagsusumikap na bumangon. Naghahanap po ako ng trabaho." "Trabaho? Anong alam mo sa trabaho? Ang alam mo lang ay ang gamitin ng mga lalaki. Huwag mo akong lokohin, Elise. Alam ko ang laro mo. At hindi ako papayag na saktan mo ulit ang anak ko." "Hindi ko po siya sasaktan, Tita Vina," mariing sabi ni Elise. Pinilit na maging matatag ang boses. "Nagsisisi po ako sa lahat na nagawa ko noon. At ngayon po, gusto kong ayusin ang sarili ko. Gusto kong patunayan na nagbago na po ako. Hindi lang po sa inyo kundi sa sarili ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. Ang mga tulad mo, hindi nagbabago. Ang pagiging mo kang pera, nasa dugo mo na yan. Kaya lumayo ka sa anak ko. Lumayo ka na habang maaga pa, bago pa siya masaktan ulit. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang bawat sandali na kasama mo siya." "Tita Vina, hindi po ako aalis. Hindi ko po iiwan ulit si Miggy. Dahil po mahal ko na rin po siya. At hindi ko po yan itatago." Natahimik si Vina sa kabilang linya. Pagkatapos, isang matalim na pagtawa ang muling kumuwala sa kanya. "Mahal? Ikaw? Ang alam mo lang ay pera. Huwag mo ako piniglololoko, Elise. Kung ganoon, sisiguraduhin kong magiging impyerno ang buhay mo. Hindi ka pwedeng makapasok sa pamilya namin. Hindi ka karapat dapat. At gagawin ko ang lahat para hindi ka magtagumpay sa pagpapanggap mo." Isang malakas na pagbaba ang kanyang narinig. Binaba ni Vina ang telepono. Nanginginig ang mga kamay ni Elise habang dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang mga salita ni Vina ay tila mga panang tumutusok sa kanyang puso. Ang pagmamahal ni Miggy ay nagbibigay sa kanya ng lakas. Ngunit ang pagputol ni Vina ay nagbigay sa kanya ng matinding pagsubok. Nang gabing iyon, habang naghahanda sila ng hapunan, napansin ni Miggy ang katahimikan ni Elise. "Anong problema, Elise?" tanong ni Miggy. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. "May nangyari ba? Bakit ang tahimik mo?" "Tumawag ang mama mo, Miggy. Galit na galit siya. Sinabi niya sa akin na lumayo ako sa'yo. Sinabi niya na hindi ako nagbago, na pera pa rin ang habol ko. At sinabi niya na gagawin niya ang lahat para hindi ako magtagumpay." "Tumawag si mama? Anong sinabi niya sa'yo? Bakit hindi mo agad sinabi sa akin?" "Ayaw ko mag-alala ka. Ayaw ko maging dahilan ulit ng away niyo. Pero Miggy, ang sakit ng mga salita niya. Ang sakit na isipin na hindi siya naniniwala sa akin na kahit anong gawin ko. Hindi niya ako kailanman matatanggap." "Huwag kang mag-alala, Elise. Ang mahalaga ay ang paniniwala mo sa sarili mo. At ang paniniwala ko sa'yo. Hayaan mo muna si mama. Kailangan lang niya ng panahon. Pero hindi ako susuko sa'yo. At huwag ka rin susuko sa sarili mo. Ang mga salita niya, huwag mong hayaan na makasira sa pagbangon mo." "Pero Miggy, paano kung tama siya? Paano kung hindi talaga ako nagbago? Paano kung dumating ang panahon na bumalik ulit ako sa dati? Paano kung masaktan na naman kita?" "Hindi yan mangyayari, Elise," mariing sabi ni Miggy. "Dahil ngayon, hindi ka na nag-iisa, nandito na ako para sa'yo. At kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw. Mahal kita, Elise. At nakikita ko ang tunay na ikaw. Ang Elise na karapat-dapat sa pagmamahal. At yan ang ipaglalaban ko, ang pagmamahal ko sa'yo at ang pagmamahal mo sa sarili mo." Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Elise. Ang mga salita ni Miggy ay nagbigay sa kanya ng lakas. Ang pagputol ni Vina ay isang pagsubok, ngunit ang pagmamahal naman ng binata ay isang sandata. Hindi niya kailanman naramdaman ang ganoong kalalim na koneksyon. Ang pagmamahal na ito na kanyang pilit na itinatago sa kanyang sarili dahil sa nagawa niyang pananakit noon ay unti-unting lumabas. Gusto niyang aminin
Gusto niyang isigaw sa buong mundo. Ngunit kailangan niyang maging matatag muna. Salamat, Miggy. Bulong niya. Salamat sa lahat. Dahil sa iyo may pag-asa akong muli. At dahil sa iyo, natuto ako mahalin ang sarili ko. At sana balang araw, maging karapat-dapat ako sa pagmamahal mo. Karapat-dapat ka, Elise. Simula pa lang, kailangan mo lang paniwalaan. At ako naniniwala ako sa iyo. Ang bawat hamon ay nagpatibay sa kanilang pagmamahal. Ang lihim na pag-ibig na kanyang pilit na itinatago ay unti-unting lumalabas. Naku, Elise, sigurado ka ba dyan? Bulong ni Miggy, ang kanyang kilay ay magkasalubong habang pinagmamasdan ng laptop. Ang daming qualification. Mayroon kang karanasan sa customer service pero ito, medyo mataas ang requirements. Kaya ko yan, Miggy. Mariing sabi ni Elise, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Maganda ang suot niya ngayon, isang simpleng blusa at pantalon na binili ni Miggy para sa kanya. Malinis at presko. Ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang mukha ay may bahid ng bagong sigla. Kailangan kong subukan. Kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko. Hindi lang sa iyo kundi sa sarili ko. Pero paano kung hindi ka matanggap? Ayaw ko madismaya ka. Alam kong marami kang pinagdaanan at ang industriya ngayon mahirap. Hindi ako madidismaya, Miggy. Tugon ni Elise, lumapit sa kanya at hinawakan ang kamay niya. Ang kanyang hawak ay matatag. Bawat pagtanggi, yun ang nagpapatibay sa akin. Bawat hindi, yun ang magtutulak sa akin na maghanap ng oo. Hindi ako susuko kailanman. Ngumiti si Miggy, ang kanyang mga mata ay napuno ng paghanga. Yan ang Elise na nakilala ko. Ang Elise na hindi sumusuko. Sige, kung yan gusto mo, susuportahan kita. Ano ang unang hakbang? Ang resume. Tulungan mo akong ayusin. Kailangan ko ng resume na magpapakita ng kakayahan ko, hindi ng nakaraan ko. Walang problema. Anong gusto mong i-highlight? Ang pagiging resourceful mo? Ang pagiging mabilis matuto? Ang kakayahan mong makipag-ugnayan sa tao? Lahat yan, Miggy. At ang pagnanais kong magsimula ulit, ang pagnanais kong maging karapat-dapat, at ang pagnanais kong maging ibang Elise. At nagsimula silang magtrabaho. Bawat salita, bawat linya ng resume ay pinag-isipan nilang mabuti. Si Miggy ay nagbigay ng ideya, si Elise naman ay nagbigay ng detalye mula sa kanyang mga karanasan, kahit na ang mga iyon ay hindi formal. Ang pagiging resourceful sa kalsada, ang kakayahang makipag-ugnayan sa iba't ibang uri ng tao, ang bilis niyang matuto ng mga bagong racket, lahat yun ay ginawa nilang transferable skills. Ito na, sabi ni Miggy. Ang ganda na ng resume mo, Elise. Kung ako ang employer, matatanggap ka kaagad. Sana nga. Salamat, Miggy. Hindi ko ito magagawa kung wala ka. Ginagawa ko ito para sa iyo at ginagawa mo to para sa sarili mo, Elise. Tugon ni Miggy, hinaplos ang buhok niya. Ako lang ang taga-suporta. Ngayon, ipadala na natin to. Pinindot ni Elise ang send button. Ang kanyang puso ay kumakabog. Isang maliit na hakbang, ngunit isang malaking tagumpay para sa kanya. Lumipas ang mga araw, paulit-ulit na tawag, paulit-ulit na sorry, your application was not successful. Bawat pagtanggi ay tila isang suntok sa kanyang dibdib, ngunit hindi siya sumusuko. Si Miggy ay naroon palagi, nagbibigay ng suporta, nagbibigay ng pag-asa. Isang umaga habang naghahanda si Elise ng kape, tumunog ang telepono. Isang hindi pamilyar na numero. Hello? Sabi ni Elise, ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Magandang umaga, Elise. Isang formal na boses na sumagot. Ako si Miss Reyes mula sa Stellar Solutions. Nakita namin ang iyong resume at nais ka naming imbitahan para sa isang interview. Maaari ka bang magpunta bukas ng 10:00 ng umaga? Namilog ang mga mata ni Elise. Opo, Miss Reyes. Maraming salamat po. Naroon po ako. Mahusay. Inaasahan ka namin. Paalam. Binaba ni Elise ang telepono, ang kanyang puso ay tila sasabog sa tuwa. Miggy, may interview ako. Lumabas si Miggy mula sa kwarto. Ang kanyang muka ay punong-puno ng pag-aalala. Ano? Sino? May problema ba? Wala. Sigaw ni Elise, tumalon-talon sa kama. May interview ako, Miggy. Si Stellar Solutions. Bukas ng umaga. Talaga? Yan ang magandang balita. Congrats, Elise. Alam kong kaya mo yan. Niyakap ni Elise si Miggy ng mahigpit. Salamat, Miggy.
Maraming salamat. Hindi ko to magagawa kung wala ka. Kinabukasan maaga pa lang ay gising na si Elise. Ang kanyang suot ay formal, ang kanyang buhok ay maayos at ang kanyang muka ay may bahay ng kaba, ngunit puno ng determinasyon. Si Miggy ang nagatid sa kanya sa building ng Stellar Solutions. Kaya mo yan, Elise. Bulong ni Miggy, hinawakan ng kamay niya bago siya bumaba ng sasakyan. Manalig ka sa sarili mo, ipakita mo sa kanila kung sino ka talaga. Ang Elise na matalino, masipag at may determinasyon. Salamat, Miggy. Ito na. Wish me luck. Good luck, Elise. Maghihintay ako sa iyo rito. Pumasok sa Elise sa building, ang kanyang mga binti ay nanginginig. Sa loob, ang mga tao ay abala. Ang bawat isa ay tila may direksyon, pinuntahan niya ang reception area. Magandang umaga po. Sabi ni Elise sa receptionist, ang kanyang boss ay kalmado, ngunit ang puso ay kumakabog. May interview po ako kay Miss Reyes. Ako po si Elise. Ah, opo, sabi ng receptionist, ngumiti. Maupo po kayo. Tatawagin na lamang po namin kayo. Naupo si Ellie sa waiting area, ang bawat minuto ay tila oras. Ang kabay unti-unting lumala. Naisip niya ang lahat ng pinagdaanan niya, ang mga pagkakamali niya, ang mga pagtanggi. Naisip niya si Miggy, ang kanyang suporta, ang kanyang pagmamahal. At sa sandaling iyon, isang matinding lakas ang kumalat sa kanyang dibdib. Hindi siya susuko, hindi siya bibitaw. Elise? Isang tinig ang tumawag, si Miss Reyes. Tumayo si Elise, ang kanyang binti ay matatag. Opo, Miss Reyes. Narito po ako. Pumasok sila sa isang silid, ang interview ay nagsimula. Ang bawat tanong ay sinagot ni Elise ng may kumpiyansa. Ipinakita ang kanyang kakayahan, ang kanyang pagnanais na matuto. Kaya Elise, mayroon kang mahabang gap sa iyong employment history. Maaari mo bang ipaliwanag yun? Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Elise. Opo, Miss Reyes. May mahabang panahon po akong nawala sa trabaho. Nagkaroon po ako ng personal na problema at nawalan po ako ng direksyon. Pero sa panahong yun po, marami po akong natutunan. Natutunan ko po ang halaga ng pagbabago at natutunan ko po ang halaga ng pagkakaroon ng layunin sa buhay. At ano naman ang layunin mo ngayon, Elise? Tanong ni Miss Reyes, ang kanyang tingin ay nakatuon sa kanya. Ang layunin ko po, Miss Reyes, ay ang makabangon, ang patunayan sa sarili ko na kaya kong gawin ang isang bagay at maging isang produktibong individual. Ang magkaroon ng sarili kong buhay at ang makatulong sa kumpanya nyo na umunlad. Handang-handa po ako matuto. Handa po ako magtrabaho ng masipag. At handa po ako maging parte ng inyong team. Natahimik si Miss Reyes, pinagmasdan niya si Elise ng matagal. Pagkatapos ay isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Elise, salamat sa iyong pagiging tapat. Ang pagiging tapat ay mahalaga sa amin. At ang determinasyon mo, yan ang hinahanap namin. Gusto ko naming tanggapin. Maaari ka bang magsimula sa susunod na Lunes? Namilog ang mga mata ni Elise. Opo, Miss Reyes. Maraming salamat po. Hindi po kayo magsisisi, pangako po. Mahusay. Welcome to Stellar Solutions, Elise. Paglabas ni Elise sa building, tumakbo siya papunta kay Miggy na naghihintay sa labas. Miggy, natanggap ako. May trabaho na ako. Niyakap ni Miggy si Elise ng mahigpit. Alam kong kaya mo yan. Congrats, Elise, ha? Napakagaling mo. Lumipas ang mga linggo, si Elise ay abala sa bago niyang trabaho. Bawat araw ay isang bagong pagsubok. Isang bagong pagkatuto. Si Miggy ay naroon palagi, sumusuporta. Nagbibigay ng payo at naghihintay sa kanya pagkatapos ng trabaho. Ang kanyang sarili ay unti-unting nagbago. Ang dating Elise na mukhang pera ay napalitan ng isang Elise na masipag, determinado at may integridad. Isang gabi habang naghahapunan sila, napansin ni Miggy ang katahimikan ni Elise. Anong iniisip mo, Elise? May problema ba sa trabaho? Wala, Miggy. Iniisip ko lang ang lahat ng nangyari, ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Ang pagsuporta mo, ang pagmamahal mo. Natahimik si Miggy, pinagmamasdan niya si Elise. Miggy, matagal ko nang itinatago to. Natatakot akong sabihin. Natatakot akong baka hindi ka maniwala. Natatakot akong baka masaktan na naman kita. Ano yun, Elise? Sabihin mo na sa akin, ano man yan, tatanggapin ko. Mahal talaga kita, Miggy. Mahal na mahal. Hindi na dahil sa pera.
Hindi na dahil sa kung ano ang kaya mong ibigay, kung dahil sa kung sino ka, dahil sa kabaitan mo, dahil sa pagmamahal mo, dahil sa pagtitiwala mo sa akin, dahil sa pagbangon mo sa akin. Ikaw ang nagpabago sa akin, Miggy. Ikaw ang nagbigay sa akin ng bagong buhay. At mahal na mahal kita. Namilog ang mga mata ni Miggy. Elise, hindi ko alam kung ano sasabihin. Huwag ka nang magsalita. Sabi ni Elise lumapit at hinawakan ang mukha niya. Hayaan mo lang akong sabihin ang pagmamahal na to. Totoo na. Hindi na ito laro. Hindi na ito pagpapanggap. At gusto kong maging karapat-dapat sa pagmamahal mo. Gusto kong patunayan sa iyo na nagbago na ako. At gusto kong mahalin ka sa panghabang buhay. Niyakap ni Miggy sa Elise. Nang mahigpit, ang kanyang mga hikbi ay narinig mula sa katahimikan ng silid. Mahal din kita, Elise. Mahal na mahal. Alam ko. Naramdaman ko. At ang mga salita mo ngayon, iyan ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Pero, paano na ang mama mo, Miggy? Hindi siya papayag. Alam kong hindi. Hayaan mo siya. Hindi siya magdidikta sa buhay ko. Hindi siya magdidikta sa puso ko. Mahal kita, Elise, at ipaglalaban kita. Kahit kanino, kahit pa sa mama ko, hindi ako susuko kailanman. Kinabukasan habang nag-aalmusal si Miggy, tumunog ang telepono, nakita niya ang pangalan ni Vina sa screen. Sumagot siya. Ma? Miggy, anak. Kailangan nating mag-usap. Ngayon na, sa bahay. Sige, ma. Pupunta kami pero kasama ko si Elise. Anong sinasabi mo, Miggy? Hindi ka pwedeng magdala ng babaeng yan dito. Hindi siya welcome sa bahay na to. Ma, kung gusto mo mag-usap tayo, darating kami ni Elise. Kung hindi, wala tayong pag-uusapan. Natahimik si Vina. Sige, pero wag mong aasahan na magiging madali to. Binaba ni Miggy ang telepono. Tumingin siya kay Elise. Huwag kang mag-alala, Elise. Pagkasama tayo rito, haharapin natin to. At ipapakita natin sa kanya na nagbago ka. At ipapakita natin sa kanya na ang pagmamahal ko sa iyo ay totoo. Pero Miggy, natatakot ako. Bulong ni Elise. Ayaw ko masaktan ka ulit dahil sa akin. Hindi ka na ang Elise na yun. Sabi ni Miggy ngumiti. Ikaw ang Elise na matatag. Ikaw ang Elise na nagbago. Ikaw ang Elise na mahal ko. Kaya tara, haharapin natin to. Tumayo si Elise, ang kanyang puso ay kumakabog. Ang pagharap sa nakaraan, ang pagharap sa ina ni Miggy ay isang malaking pagsubok. Ngunit sa tabi niya, si Miggy, ang lalaking nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Ang lalaking nagturo sa kanya ng tunay na pagmamahal. At dahil doon, alam niyang kaya niya. Ang pagbangon niya ay hindi lang para sa kanyang sarili kundi sa pagmamahal na natagpuan niya at para sa pagmamahal na handa niyang ibigay. Ang tagumpay ng puso ay mas matamis kaysa sa anumang halaga ng salapi. Magkasama nilang hinarap ang mga problema. Ginawa nila ang lahat para matanggap ni Vina ang kanilang relasyon at isang araw ay napatunayan nila sa nanay ni Miggy na talagang nagmamahalan silang dalawa. Isa din si Vina sa sumuporta sa kanila at ito na rin ang naghanda para sa kanilang kasal. Simula noon ay masayang masaya silang namuhay. Hindi nila akalain na ang dating Elise na walang patutunguhan ng buhay at puro panloloko na lamang ang ginagawa ay ang magiging asawa ng kanyang anak. At hindi nito ang dating Elise. Ito naman ang Elise na nagbibigay sa kanila ng liwanag at aral na hindi lahat ng tao ay habang buhay masama. Na ang lahat ng tao ay pwedeng magbago. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? Makikicomment naman sa baba kung ano ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan nyo to. Please like, share, and subscribe. And click the notification bell para palagi po kayong updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.